Narito ang kwentong ginangkop sa tagpo, kultura, at lipunang Pilipino, na isinulat ng maybong detalye, walang ganumang pinutol mula sa orinal, at nilagyan ng mga elementong nakakaengganyo para sa mga manunod sa YouTube tulad ng mga panawagan sa pa-subscribe at pa-comment. Aba, Sarah, ang bahay na ito ay binili naman gamit ang pera ng kuya mo, di ba? Bakit hindi na lang natin isipin na bahay natin itong lahat at mamuhay tayo ng mapayapa? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Habang tinitingnan ko ang mukha ng aking hipak na si Ate Michelle na parang nangungutya pa sa harapan ko, pakiramdam ko ay nagiinit at umaakyat lahat ng dugo ko sa ulo. 40 araw na ang nakalilipas mula nang dumating siya sa bahay namin, bitbit ang dalawa niyang anak dahil hiniwalayan daw niya ang kanyang asawa. 40 araw na si Ate Michelle ay ni isang kusing ay walang inambak sa gastusin sa bahay, at ginugulo ang tahanan namin na parang siya ang nagmamay-ari nito. Ang asawa kong si Thomas naman ay parang sirang plaka na paulit-ulit lang sinasabi, pamilya natin siya, kaya wag ka nang magsalita nganyan. Pero may isang malaking bagay na hindi alam ni Ate Michelle. Ang 80 square meter na condo unit na ito ay binili gamit ang tulong pinansyal ng aking magulang bago pa kami ikasal, at mula sa sarili kong sweldo na pinahirapan kong ipunin sa loob ng 10 taon. Ito ay nakapangalan sa akin 100% pag-ari ko. At higit sa lahat, wala siyang kaalam-alam na ang lahat ng masasamang ginagawa niya sa akin at sa anak ko ay unti-unti kong inirerecord sa aking cellphone. Malapit na matapos ang maginhawa at makapalmukhang panggagamit niya sa amin. Panawagan sa mga manunod. Mga kakwento, bago natin ipagpatuloy, kung gusto ninyong malaman kung paano ko binigyan ng leksyon ang hipag kong ito, mangyari po lamang na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-hit ang notification bell. Ang inyong mainit na suporta ay nabibigay sa akin ng malaking lakas para makbahagi pa ng mga totoong kwento ng buhay. Hindi lang basta tumambay nga 40 araw ang hipat ko kasama ang nga anak niya, kahapon lang ay nakdeman pa siyang gusto pa raw niyang magtagal. At mang tatango na sana ang asawa kong si Thomas nang biglang magsalita ang 5 taong gulang kong anak, isang inosenteng tanong na napatigil sa ikot ng mundo ng buong pamilya. Ako nga pala si Sarah, nagtatrabaho ako sa accounting department ng isang medical equipment company sa Makati, kasama ko ang asawa kong si Thomas at ang aming 5 taong gulang na anak na si Mateo, na naninirahan sa isang 3-bedroom condo unit sa Quezon City. Ang bahay na ito ang pinakamahalaga kong kayamanan na nabili ko mula sa piso-pisong ipon ko sa loob ng 10 taong pagtatrabaho, na dinagdagan ng malaking tulong mula sa aking mga magulang sa Marikina bago kami ikasal. Kahit kailan ay hindi ko isinumbat ang katotohanan ito sa asawa ko, hindi ko rin siya pinilit na tanawin itong malaking utang na loob. Simula nang ikasal kami, ang simpleng paniniwala ko ay ang mag-asawa ay dapat magtulungan sa pagbuo ng pamilya at sapat na ang maging tapat at mabuti sa isa't isa. Ngunit hindi ko alam na ang sumisira sa pagsasama ay hindi lang panloloko o pra. Minsan, ginagamit ng ilang tao ang salitang pamilya bilang kalasat para walang awang manghimasok sa tahanan ng iba, upo na parang kanila ang bahay, hanggang sa tuluyan itong mawasak. Si Ate Michelle ay 4 na taong mas matanda kay Thomas. Kamakailan lang ay nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa sa Cebu. Isang hapon, bandang katapusan ng Hunyo, bigla na lang siyang sumulpot sa pintuan namin, bitbit ang 2 anak, 3 malalaking maleta, at napakaraming plastic bags. Pagkabukas ni Thomas ng pinto, napahagulgol si Ate Michelle na parang pinatasilan siya ng buong mundo. Thomas, Kuya, wala na ako mapupuntahan. Naalala ko pa ang isura ni Mateo na naglalaro ng Lego sa sala. Lumingon siya nagulat at nakanganga. Ilang segundo ring natulala si Thomas, bago niya tarantang ipinaso ang maleta sa loob. Dito muna kayo ng 1 linggo hanggang sa kumalma ang lahat, sabi ni Thomas. Nakatayo lang ako sa gilid, nakatingin sa 2 pamangkin kong mukhang takot at nakasuot ng lukot-lukot na damit. Bilang isang babae at ina, kahit gaano pa ako kaalanganin, hindi ko magawang itaboy sa pinto ang isang inang walang mapuntahan kasama ang anak niya. Tumango na lang ako at tahimik na nangako sa sarili ko, sige, 1 linggo lang naman, siguro kakayanin. Malaki naman ang bahay, mapaparaya muna ako. Nung una, gusto ko talaga siyang tulungan. Inilikpit ko ang maliit kong home office para may matulugan sila. Naglagay ng bagong kobre kama, at nagluto pa ako ang dakdak na ulam na magugustuhan ng mga bata. Sa unang araw, nangingilit ang luha ni Ate Michelle nang hawakan niya ang kamay ko. Salamat talaga, Sarah. Kung wala kayo, hindi ko na alam kung saan kami pupulutin. Ngumiti ako at sinabing,
Ate, wag niyo na munang isipin yun, magpahinga muna kayo rito. Hanggang sa araw na iyon, taos puso ang awa ko sa kanya. Ngunit, iba pala ang ikot ng mundo, hindi po kinapakita kangabutihan ay ibabalik din nila ito sa iyo. Ang isang linggo ay mabilis na lumipas at naging 10 araw, hanggang sa naging kalahating buwan. Ang usapang ilang araw lang ay tila naging normal na, at wala nang nababanggit kung kailan sila alis. Kapag umuwi ako galing trabaho, ang sala ay parang dinaanan ng bagyo sa dami ng nakakalat na laruan. Ang hapakainan ay laging puno nga hindi hinugas ang plato, at ang sofa ay puno nga nakakalat na damit ng mga bata. Ang dalawa kong pamangkin ay natatawanan at nagsisigawan hanggang madaling araw. Si Mateo na sanay matulo ng maaga ay palaging nagijizing sa gulat. Gabi-gabi, yayakapin niya ang kanyang unan, pupunta sa kwarto ko na umiyak at sasabihin, "Mama, ang ingay-ingay po, natatakot ako." Wala na akong home office. Ang laptop ko at mga dokumento ay nakatambak na lang sa gilid ng dining table. Ang dating tahimik at malinis naming bahay ay naging parang palengke araw-araw. Natiis ako, iniisip kong dumadaan lang sa matinding pagsubok si Ate Michelle. Pero habang tumatagal, lumabas ang totoong kulay niya, iniisip niyang karapatan niya ang lahat ng ibinibigay namin. Wala na ang mga salitang nakakahiya naman sa inyo o kahit man lang pakonsidera sa nararamdaman ko. Araw-araw siyang tanghali na kong gumising, habang ako ay nag-ayos kay Mateo papuntang kindergarten at naghahanda ng almusal ng buong pamilya. Tumaas ng sobra ang bill namin sa kuryente at tubig. Ang mga binibili kong grocery ay naglalaho na parang bula. Pero ni minsan ay hindi siya naabot kahit 1,000 piso man lang bilang tulong sa gastusin. Minsan, bumili ako ng mahaling organic milk para sana kay Mateo. Pag-uwi ko sa gabi, kalahati na lang ang natira. Bago pa ako makapagsalita nang makita ko ang karton sa mesa. Kaswal na sinabi ni Ate Michelle ay, "Nakita ng nga bata hayaan mo na silang makainom, pamilya naman tayo. Huwag ka nang magalit sa ganyang kaliit na bagay." Pilit kong niluno ang galit na abot hanggang lalamunan ko. Ang salitang kaliit na bagay ay unti-unting naging malaking bigat sa dibdib ko. Hindi naman manhit ang asawa kong si Tomas, pero tuwing susubukan kong kausapin siya, mabubuntong hininga lang siya at sasabihin, "Grabe naman kasi ang pinagdadaanan ni Ate ngayon, pamilya tayo, tulungan na natin hanggat kaya natin." Ang salitang pamilya na lumalabas sa bibig niya, nung una ay nakakatabang ang puso, pero kalaunan, naging dahilan na lang ito para pilitin akong tanggapin ang lahat ng pang-abuso. Hindi rin naman ako ibang tao, bahay ko rin ito. Bakit ba ang damdamin at pagod ko ay hindi kailanman kinonsiderang mahalaga? Hanggang sa nangyari ang isang insidente na talagang nabigay sa aking ng pangamba. Isang weekend, habang naayos ako ng kabinet ni Mateo, napansin kong kalahati ng laruan niya ay inilipat na sa kwarto ni Ate Michelle. Ang paborito niyang Lego fire truck at maging ang teddy bear na yakap niya gabi-gabi ay naroon. Tinawag ko si Mateo at tinanong, "Nakayuko ang anak ko?" At sa mahinang boses ay sinabi, "Kinuha po ni Kuya Kevin." Sabi po ni Tita, "Magpareha na raw po ako kasi mas matanda si Kuya." Sandali akong nawalan ng imik. Ang anak ko ay 5 taong gulang pa lamang. Sa edad kung kailan dapat niya matutunang respetuhin ang sariling gamit at ang konsepto ng personal na espasyo, tinuturuan siya ng mga matatanda na manahimik at magparaya para lang sa tinatawag nilang pakikisama. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Habang nararamdaman ko ang kalmadong paghinga niya, parang may sumaksak sa puso ko. Na-realize ko na ang pagtitiis ko ay hindi na lang sarili kong sakripisyo. Direktang sinisira nito ang anak ko. Nang hapong iyon, habang nasa ibabang ang tsondo si Ate Michelle kasama ang mga bata para kumain ng merienda, hinila ko si Tomas sa kwarto at isinara ang pinto. Sa pinakakalmadong boses, sinabi ko, "Tomas, kailangan na nating seryosong kausapin ang ate mo. 1 buwan na sila rito. Hindi pwedeng ganito ang setup natin habang buhay." Tiningnan ako ni Tomas na parang siya ang pinahihirapan. "Konting tiis pa please, wala raw siyang prapang renta kung palalayasin natin siya ngayon." Natawa ako ng mapakla. Ngayon ko lang naramdaman na napakalami ng salita niya. Kung wala siyang prapang renta, humanap tayo ng paraan para matulungan siya. Pero hindi pwedeng gawin niyang hotel ang bahay natin hanggat gusto niya. Nakatira ako sa sarili kong bahay pero pakiramdam ko ako ang nakikitira. Tumahimik si Tomas. Ang katahimikang iyon ang lalong napalami sa puso ko. Tumingin ako sa labas ng bintana, na umpisa ng umilaw ang mga building sa paligid. Pero sa loob ng bahay namin, pakiramdam ko ay nakakasakal, hindi ako makahinga. Alam kong hindi lang ito matatapos sa mga simpleng inis.
Ngunit hindi ko inasahan na ang mag-aalis sa nakukunwaring maskara ng masayang pamilya ay ang mismong inosente kong anak. Ilang araw ang lumipas, nasimula na akong mabilang ng oras nang may matinding pagod. Pagising sa umaga, ang unang maririnig ko ay ang sigawan ng dalawa kong pamangkin na naagawan sa banyo. Sa tanghali, kailangan kong tawagan ang kasambahay mula sa opisina para agahan ang pagpunta dahil sobrang kalat ng bahay. Pag-uwi ko sa gabi, bunok nga hugasin ang sasalubong sa akin sa lababo at ang sahig ay malakit dahil sa natapong juice at mga nakakalat na balat ng chichirya. Si Ate Michelle naman, akala mo'y obligasyon naming lahat na intindihin siya tuwing mabubuntong hininga siya na may nakakabit na nakakaawang ekspresyon sa mukha. Minsan, umuwi akong may bitbit na napakaraming pinamili galing supermarket. Bago pa ako makapag-alis ng sapatos, sumigaw na si Ate Michelle mula sa kusina, "Sarah, bili ka nga ulit ng Milo at gatas bukas." Laging nagugutom si Kevin sa gabi Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Masyado siyang naging comfortable parang ako pa ang may obligasyong buhayin ang nga anak niya. Inilapat ko ang mga plastic bag sa mesa at kalmadong sumagot, "Ate, kung may kailangan kayo, ilista niyo na lang at ibigay kay Thomas. Siya na lang ang pabilhin niyo bukas." Medyo nagulat si Ate Michelle, pero agad siyang ngumiti ng alanganin. "Sus, kahit sino naman ang bumili, pareho lang yun. Pamilya naman tayo Pamilya, yang salitang yan na naman, pakiramdam ko ay nanlalami ang sikmura ko tuwing naririnig ko yan. Kung tutusin, kapag may kailangang maksakripisyo, ginagamit nila ang salitang pamilya laban sa akin. Pero kapag oras ng respeto, ako ang pinakabinalawalang tao sa sarili kong bahay. Nang gabing iyon, habang naktutupi akong damit, pumasok si Mateo na yakap ang maliit niyang unan, mukhang malungkot na malungkot. Tinanong ko kung bakit. Sa maliit na boses sinabi niya, "Inagaw po ni Kuya Kevin yung pwesto ko sa panunod ng TV kanina." Sabi ni tita, "Ako raw yung pinakabata kaya ako na ang maparaya." Yumuko ako at hinaplos ang buhok ng anak ko parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi naman spoil na bata si Mateo. Mabait siyang anak, marunong umintindi at makipagkapwa. Pero hindi ibig sabihin na dahil mabait ang anak ko ay kailangan na siyang palaging malamangan at magsakripisyo. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Nalulungkot ba ang anak ko?" Tumango siya. "Ayoko na pong kinukuha ni Kuya Kevin ang mga laruan ko." Tumingin ako sa mga inosente niyang mata at parang dinudurok ang puso ko. Hindi marunong maksinungaling ang bata. Tumatata sa kanila ang kalungkutan ng matagal. Napasya akong hindi ko na ito pwedeng palapasin. Muli kong kinausap si Thomas ng gabing iyon. Wala nang paligoy-ligoy. "Thomas, sasabihin ko sa iyo ng diretso, sagat na ako. Kailangan ng makplano ni ate na bumukot. Kapag tumagal pa sila rito, mas lalong masisira ang lahat." Nakiga si Thomas habang nagje-cellphone. Ibinaba niya ito at may halo ng inis ang boses niya. "Bakit ba palagi mong pinapalaki ang nga bagay-bagay? Normal lang na maingay kapag maraming bata." Tinitigan ko siya sa mata. "Hindi lang ingay ang problema dito. Ang anak natin palaging ninanakawan ng gamit at pinipilit makparaya. Sira na ang routine niya, kahit ako. Nawalan na ang sariling espasyo sa bahay na to." Bumangon siya na mabilis at ibinaba ang boses. "Dumadaan sa matinding problema sa hiwalayan ang ate ko. Asawa kita, hindi ka ba pwedeng maging mas maunawain?" Ang masalitang iyon ay parang sampal sa mukha ko. Dahil asawa niya ako, kailangan kong maktis. Kung ganun, asawa rin kita. Hindi ba dapat kinakampihan mo rin ako? Tumawa ako, pero ang puso ko ay parang yelo. Ang pagiging maunawain ba ay ang hayaan ang ibang tao na bastusin tayo sa sarili nating bahay? Isang buwan na akong nagtitiis? Tumahimik si Thomas ng ilang segundo bago umiwas ng tingin. Sige, kakausapin ko siya ng dahan-dahan. Ang salitang dahan-dahan ay parang walang kwentang pangako. Naisip ko, walang mangyayari kung sa asawa ko lang ako asa. Kinabukasan, linggo ngang umaga. Maaga akong nagising at nagluto ngang sinigang na baboy. Naisip ko, bago man lang sana kami mag-usap ngang masinsinan, magandang makakain muna ang lahat ng mainit na sabaw para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam. Nakapo sa tabi ko si Mateo, tahimik na humihigop ngang sabaw. Sa kabilang dako, nahaharutan ang dalawang anak ni Ate Michelle hanggang sa matabi nila ang baso ngang orange juice sa mesa. Tiningnan lang ito ni Ate Michelle at nagpatuloy sa pag-scroll sa cellphone niya. Bago pa ako makapagsalita, biglang lumingon si Mateo sa tita niya at inosenteng nagtanong sa malinaw na boses. "Tita, kailan po ba kayo uwi sa bahay niyo ni na Kuya Kevin at Ate Rina?" Pilanet freeze ang lahat sa hapak kainan. Napatigil sa ere ang hawak kong kutsara. Napaangat ng tingin si Thomas.
Nalaki ang mga mata ni Ate Michelle habang nakatitik kay Mateo at namula ang mukha niya sa galit. Walang kamalay-malay ang anak ko na nakapabitiw siya ngang isang mabigat na pahaya. Para sa kanya, nagtatanong lang siya dahil sa isip ng bata. Lahat naman ng tao ay may sariling inuuyang bahay. Bumigat ang hangin sa paligid. Pagkaraan ng ilang segundo, inilapa ng padabo ni Ate Michelle ang kanyang kutsara at tinidor. Anong ibig sabihin nito, Sarah? Ika ba ang nagturo sa bata na sabihin yan? Inilapa ko rin ng dahan-dahan ang kutsara ko at tiningnan siya ng diretso. Muntik ko nang sabihin, hindi ko siya tuturuan ng masama. Pero naisip ko, minsan, mas lumalabas sa bibig ng bata ang katotohanan na pilit pinatatapan ng mga matatanda. Bago pa ako makasagot, pumagit na si Thomas. Ate, wag mong pansinin. Bata lang yan. Walang alam sa sinasabi niya. Nangutya si Ate Michelle. Walang alam? Bakit ang sinasabi niya ay saktong-sakto sa totoong nararamdaman ng asawa mo? Naramdaman ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ito ang unang pagkakataon na tuluyang napunit ang maskarang pakukunwari sa hapakainan. At alam ko, dahil sa isang inosenteng tanong na iyon, natapos na ang mapagpanggap na kapayapaan sa bahay namin. Malamig pa sa yelo ang paligid. Tiningnan ko si Mateo. Nakatingin din siya sa akin habang hawak pa rin ang maliit niyang kusara. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nag-iba ang hitsura ng mga tao. Alam kong hindi bastos ang anak ko. Sinabi lang na besh, taong gulang na bata, kung ano ang totoo niyang nararamdaman na hindi na ligtas at payapa ang bahay na ito. Sinigawan ako ni Ate Michelle, kung hindi ikaw ang naturo, paano malalaman ng anak mo na gusto mo na kaming palayasin? Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Ate, wag nating idawit ang nga bata sa isyu nating nga matatanda. Nagtanong lang si Mateo base sa naisip niya. Tumawa siya ng nakakainsulto. Ang pag-iisip ng bata ay galing sa tinatanim ng matatanda. Kung pakiramdam mo ay pabigat kami dito, sabihin mo ng diretso. Huwag mong gamitin ang anak mo para palayasin kami. Naikuyom ko ang nga kamao ko sa ilalim ng mesa. Pinakakinainisan ko sa lahat ay yung nga taong pilit na napapavictim, samantalang sila naman talaga ang sumisira sa buhay ng may buhay. Tarantang nagsalita si Thomas, Ate, tama na. Sarah, tama na, kumakain tayo. Bumaling si Ate Michelle sa kapatid niya, nangingilit ang luha. Thomas, narinig mo naman di ba? Simula pa lang, sinabi ko nang ayokong maging pabigat, tapos ngayon, pinapakitaan ako ng ganito ang asawa mo. Anong mukha pa ang ihaharap namin para manatili dito? Sa unang tingin, mukha siyang kawawa. Pero kilalang kilala ko na ang estilo niya. Hindi naman talaga niya gustong umalis. Gusto lang niyang ipitin ang sitwasyon para kapag sumagot pa ako, magmumukha akong walang puso, madamot at masamang tao. Tiningnan ko ang sinigang sa harap ko, lumamig na ang sabaw. Ang inihanda kong almusal ay nawi sa isang teleserye kung saan ako ang ginawang kontrabida. Sa takot ni Mateo sa mga matatandang nakaway, yumuko siya at hinila ang laylayan ng damit ko. Mama, ang munting tawat na iyon ay tumagos sa dibdib ko. Ayoko nang magawi sa harap ng anak ko. Binuhat ko si Mateo. Mateo, tapos ka na ba? Laro ka muna sa kwarto mo ha. Tumango ang bata. Pero bago siya pumasok, lumingon siya at tiningnan kami ng may halong takot. Naisip ko, dito na mag-umpisang makaroon ng malaking pader sa pagitan namin ng asawa ko. Kapag masyadong sensitibo ang bata, mas malalim ang sugat na naiwan sa kanila. Pasarang-pasara ng pinto ng kwarto, biglang nawala ang acting ni Ate Michelle. Umayos siya ng upo at matalim na tiningnan ako. Sabihin mo nga ng tapat, gusto mo ba kaming umalis? Hindi na ako umiwas ng tingin. Dahil tinanong niyo ng tapat. Sasagutin ko po kayo ng tapat. Ang pagbisita ng isang linggo ay iba sa pagstay ng mahigit isang buwan nang walang kahit anong plano. Hindi na po kami pwedeng mapatuloy sa ganitong sitwasyon. Nasalubong ang kilay ni Thomas. Sarah, tiningnan ko siya. May nasabi ba akong mali? Kinagat ni Thomas ang labi niya, halatang inis. Kahit na, dumadaan sa matinding problema si ate. Sumagot agad ako, puno ng pagod ang boses ko. Wala akong sinabing hindi tayo tutulong, pero hindi pwedeng dahil tutulong tayo, kailangan nating hayaang masira ang sarili nating pamilya. Hindi mo ba nakikita kung ano nang nangyari sa bahay natin sa mga nakaraang linggo? Ngumiti ng pagka si Ate Michelle, nasira. Parang sinasabi mo namang inubos namin ang kayamanan niyo. Bakit ba ganyan ka-exaggerated? Mapay na natawa ako. Para akong mabibilawkan sapay, hindi niyo inubos ang kayamanan namin? Pero ginamit niyo ang kuryente namin, tubig namin nga gamit namin. Inaagawan ng anak niyo ang anak ko, at ginulo niyo ang buhay namin tapos para sa inyo. Exaggerated lang kami?
Namula sa galit ang mukha ni Ate Michelle. Pati ba naman paglalaro ng mabata, kailangan mong kwentahin. Wala akong problema kung naglalaro lang. Pero ang pwersahin ang anak ko na ibigay lahat ng gamit niya dahil ang pakiramdam niyo, kayo ang dapat laging unawain ibang usapan na yun. Pinalo ng bahagya ni Thomas ang mesa. Sarah, piliin mo ang nga salita mo. Nanlami ang buong pagkatao ko, kahit sa ganitong sitwasyon, hindi ako ang pinili niyang ipatanggol. Umayat ang matagal ko nang kinikimkim na galit. Tiningnan ko si Thomas, dahan-dahan kong binanggit ang bawat salita. Sa tingin mo ba ako ang mali? O sadyang ayaw mo lang aminin na sumusobra na ang ate mo? Nagulat si Thomas. Siguro hindi niya inasahan na prangkahan ko siyang tatanungin. Nagsimula na namang umiyak si Ate Michelle. Nanginginig ang boses niya. Sige, kung ganyan naman pala ang tingin sa amin ni Sarah, ngayong hapon din, alis kami ng nga bata, kahit mamatay kami sa gutom sa labas, wala na kayong pakialam. Nanatili akong nakaupo. Kabisado ko na to, kapag wala nang may lusot sa lohika, gagamitin nila ang awa para konsensyahin ang kalaban. At tulad ng dati, kapag umiyak na ang ate niya, matataranta na si Thomas at ako na naman ang sisisihin. Gaya ng inaasahan. Mabilis na tumayo si Thomas. Ate, wag mong sabihin yan. Pagkatapos ay galit na lumingon sa akin. Ano, masaya ka na? Tulala kong tiningnan ang lalaking asawa ko. Hindi dahil gulat ako kundi dahil naging napakalinaw sa akin na kahit kailan, ang nararamdaman ko ay palaging nasa huli kumpara sa ipinipilit niyang peking kapayapaan. Dahan-dahan akong tumayo at nasimulang lipitin ang mapinakainan. Hindi ako masaya, pagod na ako. Yun lang ang sinabi ko bago ko dinala ang plato sa kusina. Sa sala, patuloy ang paiyak ni Ate Michelle at si Thomas ay pilit siyang pinapakalma na parang inosenteng biktima ang ate niya. Paharap ko sa lababo, binuksan ko ng malakas ang gripo. Pilit kong inakala na baka sakaling matangay ng agos ng tubig ang hapdingang ilong ko at pait sa puso ko. Dati akala ko kapag naging maunawain ako magiging payapa ang lahat. Pero narealize ko, kung ang kabutihan ay nanggagaling lamang sa isang pane, ang unang mapupunit at masisira ay ang pusong naparaya. Nang hapong iyon, dinala ko si Mateo sa bahay nanay ko sa Marikina. Bago kami umalis, hinawakan ng mahigpit ng anak ko ang kamay ko. Mama, dahil ba sa akin kaya kayo nagawin ni tita at papa? Napaluhod ako at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Hindi anak, walang kasalanan si Mateo. Ngunit habang sinasabi ko iyon, napatanto kong ang kaysa isang inosenteng bata sa bahay na iyon ang natamo ng pinakamalaking sugat. Simula sa araw na iyon, seryoso kong pinaisipan ang isang bagay na dati ay iniwasan ko kahit gaano pa ako kagalit. Kung ang pamilyang ito ay hindi na kayang magsilbing ligtas na silungan para sa aming mag-ina, may rason pa ba para manatili ako? Panawagan sa mga manunod, mga kwento, kung nakakarelate kayo sa sitwasyon ni Sarah. Mag-comment naman kayo sa ibaba. Anong gagawin niyo kung kayo ang nasa posisyon niya? I-like at subscribe na rin po tayo para sa susunod na mga revelasyon. Pagkatapos ng almusal na iyon, ang hangin sa loob ng bahay ay naging nakakasakal. Hindi na napanggap na mabait si Ate Michelle sa harapan ko. Nanatili siya doon. Kumakain at natutulog na parang walang nangyari. Pero tuwing makikita kami, may halong inis at put ang tingin niya. Sadya niyang nilalakasan ang mga kilos niya maksasara ng kabinet ng padabog o ibaba sa ang baso sa mesa para iparamdam sa aking galit siya at ako ang may kasalanan. Pinili namang manahimik ni Thomas. Maaga siyang umaalis at gabing-gabi na kung umuwi. Minsan, nakatutok lang siya sa cellphone niya o kaya itatabihan ang ate niya sa sala. Wala man lang siyang kinakausap sa akin ng matino. Mas nakakapagod ang katahimikan niya kaysa sa away. Dahil sa pa-away, may intensyon pang lutasin ang problema. Pero ang katahimikan at pag-iwan sa akin para madusan ng maisa ay isang mensahe na hindi na ako mahalaga. Tuloy pa rin ako sa trabaho. Inahatid sundo ko si Mateo. At tulad ng isang makina, nagluluto ako. Pero sa lublob ko, may unti-unting nababasag. Gabing ang Martes, late akong umuwi dahil man-end closing sa opisina. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko agad ang nga sapatos ni Mateo na nakakalat sa gilid, at ang bag niya sa sahig. Sa sala, nakaupo ang dalawang anak ni Ate Michelle sa carpet, nilalantakan ang isang buong kahon ng cookies na binili ko para sana kay Mateo. Bago ko patawagin ang anak ko, lumabas siya mula sa kwarto, mapula ang nga mata. Mama, kinuha po ni Kuya Kevin yung makrayons ko, binali niya po yung dalawa.
Huminto ako sa paglalakad, ramdam ko ang pag-akyat ng galit sa lalamunan ko, nilapitan ko sila at kinuha ang kahon ng crayons, ilang piraso ang bali-bali at madumi ang takip, hinarap ko si Kevin. Zino ang nagsabing pwede mong pakialaman ang gamit ng pinsan mo? Bago pa makasagot ang bata, lumabas si Ate Michelle mula sa kusina na mukhang nairita. Naglalaro lang naman sila ganyan talaga mga bata? Bakit ka ba masyadong maarte? Tiningnan ko siya, at sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Kung maglalaro, dapat nagpapaalam. Hindi po narito sila sa bahay, pwede na nilang kunin ang anumang gusto nilang kunin sa anak ko. Kumibot ang labi ni Ate Michelle. Grabe naman, papalit ng papaliit ang pag-isip mo. Para sa isang kahon ng crayons, gagawin mong big deal. Nangini ang dugo ko sa narinig ko, pero ang mas masakit ay nang makita ko si Mateo sa likuran ko, nakikinig sa lahat ng sinasabi ng matatanda. Kung tatahimik lang ako ulit ngayon, isipin ng anak ko na okay lang natapakan siya at kuhanin ang gamit niya dahil hindi siya kayang ipatanggol ng sariling ina. Lumingon ako sa anak ko. Mateo, kunin mo ang bag mo at pumasok tayo sa kwarto. Sumunod agad ang anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya. At saktong pagdaan namin sa sala, pumasok si Thomas. Anong nangyayari? Tanong niya habang nahuhubad ng sapatos. Mabilis na naunang nagsalita si Ate Michelle. Wala. Yang asawa mo, mas mahalaga pa yata ang isang kahon ng crayons kaysa sa pamilya, sinisigawan ang nga bata. Huminto ako sa pasilyo at hinarap ang asawa ko. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mong anak kung gaano karami ng gamit ang ninanakaw sa kanya sa mga nakaraang linggo? Kumunot ang no ni Thomas. Halatang paubos na rin ang pasensya. Sarah, please, wag mo nang palakihin ang maliliit na bagay. Nakuyong ko ang mangipin ko. Kailan pa naging maliit na bagay sa iyo ang pananakaw sa karapatan ng sarili mong anak? Tumahimik si Thomas. Ang katahimikan na yon ay parang mapurol na kutsilyo. Hindi agad nagdudugo pero paulit-ulit na humihiwa sa puso ko. Nang makatulog si Mateo, tumayo ako sa balkonahan ng maisa. Malami ang simoy ng hangin, pero magulo pa sa sinulit ang isip ko. Naalala ko nung bagong kasal kami, hinawakan ni Thomas ang kamay ko sa mismong lugar na ito at nakangiting sinabi, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita payakin. Naniwala ako noon. Dahil sa paniniwalang iyon, nilunok ko ang maraming pagkakaiba namin para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Pero napatunayan ko, ang pangako ng isang asawang lalaki ay nagiging mas magaan pa sa hangin kapag nasa harapan na siyang kadugo niya. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda ko ang uniforme ni Mateo, narinig ko si Ate Michelle sa sala na may kausap sa telepono. Hindi ito ang boses ng isang taong umiyak o problemado. Sa halip, may halong pagmamayabang ang boses niya. Ang sarap dito. Ang ganda ng bahay, buong araw naka-aircon, may tagaluto pa ako. Nung una akala ko ilang araw lang ako. Pero ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagpalaya sa akin. Napako ako sa labas ng kusina. Nanginginig ang kamay kong may hawa na boteng gatas. Bawat salita ni Ate Michelle ay parang sampal sa akin. Ang maluha ang pagpapaawa, lahat ng iyon ay drama lang. At ang pinakanakapanghihilabot ay ang kakapalan ng mukha niya. Tingnan natin kung sino ang makakapagpalaya sa akin. Wala man lang siyang nikatiting na konsensya. Itinuturing niyang laro at kompetisyon ang panggagamit sa bahay namin. Hindi muna ako lumabas. Nanatili akong nakatago sa jilik ng pinto, pinakikinggan ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kalahati sa akin ay galit na galit dahil binastos ako, pero ang kalahati ay biglang nagising sa katotohanan. Dito ko na-realize ng malinaw, kung patuloy akong asa sa kabutihan ng iba, hindi lang kapayapaan ang mawawala sa akin. Mawawala rin ang pagkabatang na anak ko, ang dignidad ko at higit sa lahat ang mismong kasal na ito. Kinagabihan, tahimik kong binuksan ang voice recorder ng cellphone ko at sinubukan. Sa dilim ng kwarto, ang liwanag ng screen ay nabigay ng aso na kinang sa mukha ko. Nakaupo ako sa gilid ng gama, nakikinig sa umuhuning aircon at sa kalmadong paghinga ni Mateo. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko. Sobra-sobra at napakatagal kong naktiis. Pero kapag ang isang babae ay nasagad na ng husto at ayaw na niyang magtiis, hindi na niya isipin kung paano aayusin ang pamilya. Ang isipin na niya ay kung paano niya poprotektahan ang kanyang anak. Simula ng gabing iyon, hindi na ako tumingin sa kanila ng may pagtitimpi. Ang malamig na isip ko na ang umiral. Habang lumalami ang ulo ko, mas nakikita ko ng malinaw ang mga bagay na pilit kong binaliwala dati, na unti-unti na palang lumalason sa buhay naming magina. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina pero hindi mapalagay ang isip ko. Lunch break nang tumawag ang teacher ni Mateo mula sa kindergarten.
Maingat ang boses niya, pero ang nasalitang sinabi niya ay halos nagpaguho ng mundo ko. Mommy, mapapansin ko po kasi nitong manakaraang araw, tahimik masyado si Mateo. Laging mag-isang nakaupo, at kahit yayaing maglaro ng mga classmates niya, ayaw po sumali. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, marami pong tao sa bahay. Ayoko po sanang umuwi. Nanginig ang magadaliri kong nakahawa sa cellphone, hanggang sa namanhit ito. Ang 5 taong gulang kong anak, takot nang umuwi sa sarili niyang bahay. Napasalamat ako sa teacher at binatay ang tawag. Tulala ako sa harap ng computer screen. Lumabo ang nga numero. Ang tanging nag-echo sa utak ko ay ang sinabi ng anak ko. Marami pong tao sa bahay. Ayoko po sanang umuwi. Kinagabihan, late na naman kaming umuwi ni Mateo. Pagkapasok namin sa pinto, nakita namin ang 2 pamangkin kong nakalat ng Lego ni Mateo sa buong sahig. Huminto si Mateo. Lumingon siya sa akin, hindi naksalita, pero humigpit ang hawa niya sa kamay ko. Bago pa ako makapagsalita, kaswal na lumabas si Ate Michelle galing kusina at sinabing, andiyan na pala kayo. Hiniram lang muna ng gabata, magpipinsan naman sila eh. Kalmado kong hinubat ang sapatos ni Mateo at sumagot, gamit po ni Mateo yan. Sa susunod, turuan niyo po ang nga anak niyong mapaalam. Nakibit balikat siya, kailangan pa ba yun? Nasa iisang bubong lang tayo, pamilya tayo. Hindi na ako nakipagtalo. Tahimik kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa ng jacket ko. Inion ang recorder, at inilapat ng nakataop sa ibabaw ng TV rack. Naging tahimik ang hapunan. Nakatabi si Thomas sa ate niya at paminsan-minsang naabot ng ulam sa mapamangkin niya. Si Mateo ay nakadikit sa akin, nakayuko, halos walang ganang kumain. Naduduro ang puso ko sa nakikita ko. Pagkatapos kumain, gaya ang inaasahan, may sumabo na namang issue. Paglabas ko ang banyo, nakita kong inaagaw ni Kevin ang box ng biscuits na kinuha ni Mateo sa cabinet. Pulang-pula ang mga mata ni Mateo, akin to at pilit inagaw pabali ang box. Malakas na itinulak ni Kevin ang kamay ni Mateo at sumali pa si Rina. Napasupsop si Mateo sa sahig. Tumilapon ang box at nakalat ang nga biskwit. Hindi agad umiyak si Mateo. Ilang segundo siyang nakatulala sa sahig na parabang sanay na siyang ganito palagi ang nangyayari sa kanya. Patakbo akong lumapit at itinayo ang anak ko. Sino ang natula sa kanya? Nanlaki ang nga mata ni Kevin. Bago pa siya makapagsalita, sumingit na si Ate Michelle. Naglalaro lang sila. Ano na namang inaalburoto mo diyan? Niyaka ko nang mahigpit si Mateo. Naramdaman kong nangingini ang buong katawan ng anak ko. Naglalaro ba kamo? Inanga ko ang mukha ko, malamig pa sa yelo ang boses ko. Dapat tinuturuan ng magulang ang mga anak kung paano irespeto ang gamit ng iba. Nabago ang hisura ni Ate Michelle. Sinasabi mo bang mali ang papapalaki ko sa mga anak ko? Tinitigan ko siya. Ang sinasabi ko lang ay sadyang hinahayaan niyo ang nga anak niyo na manguhang ang gamit ng iba nang walang paalam. Eksaktong lumabas si Thomas galing sa kwarto. Nakita niya ang luha ni Mateo. Ano na naman ba ito? Agad na nagsalita si Ate Michelle na parang nasumbong. Tingnan mo nga yang asawa mo. Para sa biskwit lang, pinasabihan akong hindi ko marunong palakihin ang nga bata. Mapait na tumawa ako. Biskwit lang ba kamo? Hinaplos ko ang ulo ni Mateo. Nilinaw ko ng bawat salita. Ang anak mo Thomas, ngayon lang itinulat at napasupsop sa sahig. Tiningnan ni Thomas si Mateo at napansing namumula ang tuhod nito. Natigilan siya, pero makalipas ang 1 segundo, bumuntong hininga siya. Tama na yan. Sa susunod, bantayan niyo na lang ng mabuti ang bata. Nawalan ako ang salita, walang apology, walang panenermon sa naktula, walang kahit anong salitang pumoprotekta sa sariling anak. Tama na yan, bantayan niyo na lang. Yun lang. Doon ko tuluyang napatanto. Kung ang tatay na ito ay mapapatuloy sa pagiging mahina at duwak, walang ibang makakapagligtas kay Mateo kundi ako. Nang gabing iyon pagkapatulog ko kay Mateo pinakinggan ko ang nirecord kong audio file. Ang nga pagdadahilan ni Ate Michelle, ang pag-iiwas ni Thomas lahat malinaw na nakarecord. Nakikinig ako sa dilim at parang yelong bumabalot sa puso ko ang katotohanan. Nang tanggalin ko na ang emosyon ko, lalong naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi na ako yung asawa na maghihintay pa sa pagbabago ng mister niya. Hindi na ako yung inang magditiis para sa pekeng kapayapaan ng pamilya. Binuksan ko ang notes app sa cellphone ko at isinulat isa-isa ang lahat ng insidente sa nakalipas na buwan. Peksa, oras, sinong naksalita ng ano, at paano nasaktan si Mateo. Dahan-dahan ko itong isinulat, parang tinitipon ko ang nabasa na bahagi ng buhay ko para buing muli.
At habang nasusulat ako, may isang desisyong palaki sa isip ko, baka hindi lang ang papapalaya sa ipa ko ang kailangan kong gawin, baka kailangan ko na ring ihanda ang sarili ko sa pinakamalalang mangyayari ang tapusin ang kasal na ito kasama ang lalaking hindi kayang ipatanggol ang kanyang maina. Halos hindi ako nakatulo ng gabing iyon. Naisip ko kung masyado lang ba akong naging praning baka dahil lang ito sa stress. Pero kapag tinitinan ko ang gasgas sa tuhod ni Mateo, at ang patago niya sa likuran ko tuwing papasok kami sa pinto, nawawala lahat ng padududa ko. Ang matatanda ay pwedeng mapanggap, pero hindi kayang maksinungaling ng bata. Kung ang bata ay natatakot na sa sariling bahay niya, hindi na ito maliit na problema. Kinabukasan ng umaga, nag-half day ako sa trabaho. Pagkahatid ko kay Mateo sa kindergarten, dumiretso ako sa Marikina. Ang nanay ko ay mag-isang nakatira sa isang lumang bahay malapit sa eskinita. Mula na mamatay ang tatay ko, payapa na lang siyang namumuhay na alaga ng orchids, na mamalengke sa umaga, nakbabasa ng libro at minsan ay dumadalaw sa apo niya. Nagulat ang nanay ko nang makita ako. "Oh, akala ko ba may pasok ka?" Pumasok ako. Ang amoy ngang kalamansi at malinis na sahig na ipinunas ng nanay ko ay agad sumalubong sa ilong ko. Minsan may malugar talaga na pagtungtong mo pa lang, parang maiyak ka na sa sobrang pagod. Umupo ako sa silyang kahoy at tahimik na ibinuhos lahat sa nanay ko. Kinwento ko mula sa pagdating ni Ate Michelle, sa mga ginulo niyang gamit, hanggang sa kung paano pilit pinapaparaya si Mateo. Ikinuwento ko rin ang pagiging bulak at duwa ni Thomas. Habang nagsasalita ako, parang nabibilawkan ako. Nakinig lang ang nanay ko, walang inantala. Nang matapos ako, tahimik siyang bumuntong hininga. "Alam ko namang nahihirapan ka. Hinihintay ko lang na ikaw mismo ang magsalita sa akin." Napayo ko ako, nanikip ang dibdib ko. Akala ko po kasi, kung matitiis lang ako ng konti, magiging okay din. Tiningnan ako ang nanay ko, bakas ang lungkot sa mata. "Anak, makaiba ang magtiis para buuin ang pamilya, at ang hayaang tapakan ang pagkatao mo. Pwedeng pagtiisan ang hirap, pero kapag ang anak mo na ang napapahama, wag na wag kang magdadalawang isip." Tiningnan ko ang magkulubot sa kamay ng nanay ko, gusto kong maging mahina kahit minsan, kahit sa nanay ko man lang. "Ma, paano kung humantong kami sa hiwalayan?" Natatakot ako para kay Mateo. Ipinatong nanay ko ang kamay niya sa kamay ko. "Anak, sa mismong sitwasyon niyo gayon, araw-araw nang nasasaktan ang kapo ko." Nawalan ako ng salita. Tama siya, sa sobrang takot ko na mawalan ng tatay ang anak ko, nakalimutan kong ang pagkakaroon ng presensya ng tatay na hindi naman kaya siyang ipatanggol ay nagdudulot ng mas malaking butas sa puso niya. Pagkatapos ng halos isang oras sa bahay namin sa Marikina, gumaan ng sobra ang pakiramdam ko. Bago ako umalis, naglabas ang nanay ko ng isang lumang brown envelope mula sa drawer. "Kopya ito ng titulo ng tsondo mo. Itinago ko itong isang kopya nun pa. At yung ipon na binuksan ko sa pangalan mo noong dalaga ka pa, isinara ko na at nilipat ko sa iyo lahat. Hindi ko sinasabing maghiwalay kayo ngayon din. Pero ang isang babae, dapat laging may nakahayang exit plan o tatakbuhan kapag gipit na." Pinigilan ko ang papata ng luha ko habang hawa ang envelope. Nung kinasal ako, tahimik na binigyan ako ng nanay ko ng pera pampatayo ng pamilya. Naisip ko noon, dahil napakabuti ni Thomas, hindi ko kailangang makaroon ng secret fund. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit inihahanda ng nga nanay ang lifesaver para sa mga anak nilang babae. Bandang tanghali, bumalik ako sa tsondo. Pagkabukas kong pinto, narinig ko ang malakas na tawa. Nakaupo si Ate Michelle sa sala, naka-video call. At ang hawak niya, and milk tea na inora ko kaninang umaga na hindi ko nainom. Nang makita niya ako, medyo naalinlangan siya, pero humigo pa rin ng kaswal. "Ay, andiyan ka na pala. Akala ko binili mo to para sa lahat kaya ininuman ko na." Tiningnan ko lang siya ng ilang segundo. Kung dati, baka nginisian ko na lang at pinalakpas. Pero ngayon, bawat maliliit na detalye na ganito ay parang tinik sa lalamunan ko. Ito ang ebidensya kung paano napalala sa kakapalan ng mukha nila ang pagiging mabait ko. Lumakad ako patungo sa mesa at inilapa ang bako. "Ate Michelle, hindi lahat ng nasa bahay na ito ay pwede niyong angkinin at gamitin na parang sa inyo." Kumunot ang noo niya. "Ano?" Tinitigan ko siya. "Narinig niyo ang sinabi ko." Nagbago ang hitsura niya. Siguro ito ang unang beses na nakita niya akong hindi mabait at palaban ang boses. Saktong lumabas si Thomas mula sa kwarto at nakita ang namumong tension. "Ano na naman ito?" Agad nagsalita si Ate Michelle. "Tingnan mo nga yung asawa mo. Nakainom lang ako ng milk tea ng konti. Kung itrato na ako parang magnanakaw." Natawa ako. Napakapait na tawa.
O nga naman, aksidenteng nakainom, aksidenteng nakagamit, aksidenteng nakakuha ng gamit, aksidenteng nakatambay ng sobrang tagal. Kay Ate Michelle, lahat ay aksidente at malitabakay lang di ba? Sumama ang mukha ni Thomas. Sarah, ano ba yang lumalabas sa bibig mo? Hinarap ko ang asawa ko. Ang boses ko ay boses ng taong sudulang-sudulan na. Bago pa siya makapagsalita, inunahan ko na siya. Ngayong hapon, samahan mo si Ate Michelle na humanak ng maupahang kwarto. Huling beses ko nang sasabihin to, hindi na pwedeng magpatuloy ang ganitong klaseng buhay sa bahay nato. Bumaksa ang katahimikan sa sala, tiningnan ako ni Ate Michelle ng masama. Pulang-pula ang mukha niya. Palalayasin mo talaga ako. Ang sagot ko ay parang yelo sa lamig. At hindi palalayasin, kundi pinapaalis ko ang isang freeloader sa sarili kong bahay. Lumapit si Thomas at hinawakan ako sa pulso, mababa ang boses niya. Hoy, kumalma ka. Iwinaksi ko ang kamay niya. Isang buwan na akong kalmado, Thomas. At ayoko nang kumalma. Pagkatapos nun, kinuha ko ang nga dokumento ko at dumiretso sa kwarto. Sa unang pagkakataon, hindi ako nangini. Kakaiba ang linaw ng isip ko. Alam ko ngayon na mauumpisa ang totong laban. At kung pipiliin ni Thomas na kampihan ulit ang ate niya, ang susunod na habang na ihahanda ko ay hindi lang papapalayas sa hipa ko kundi ang paksabi sa amin ng anak ko mula sa kasal na ito na matagal nang inaagnas. Pakasara kong pinto, narinig ko agad ang hagulgol ni Ate Michelle. Hindi tahimik na iyak, sadya niya itong pinalakas para marinig ko. Ang ngaiyak niya ay may kahalong sumbat na halos tumagos sa pinto kwarto. Sabi ko naman kasi sa iyo nung una pa lang ayokong maging pabigat tapos ngayon gaganituhin ako ni Sarah. Saan ko dadalhin ang kapal ng mukha ko? Sige. Mamayang hapon, hahanap na ako ang murang upahan, kahit mamatay pa kami sa gutom sa labas. Bahala na, nakaupo ako sa gilid ng kama, hawa ang brown envelope na medyo nagusot na sa higpit ng hawak ko. Manhit na ako sa drama niya, kung dati ay naawa ako, ngayon alam ko ng panggigipit lang sa damdamin at pen-google trip ang taktika niya tuwing na-corner siya. Sa labas, narinig ko ang boses ni Thomas, banayat at mahinahon na inaalala ang ate niya. Ate, huwag ka ngang mag-isip ng ganyan. Nabigla lang si Sarah, kakausapin ko ulit siya. Ipinikit ko ang mata ko. Ang bawat salita ng asawa ko ay parang tubig na pumapata sa sugat ko na matagal nang namanhit. Hindi na ako nalulungkot. Na-disappoint na lang ako ng sobra kaya wala na akong ganang magalit. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Pumasok si Thomas at isinara ang pinto sa likuran niya. Sumandal siya sa kabinet at tiningnan ako ng ilang segundo, mukhang naghahanap ng tamang sasabihin. Hindi ko iniangat ang tingin ko. Kung nandito ka para sabihan akong magtiis pa, wag mo nang ituloy. Bumuntong hininga siya ng malalim. Bakit ba kailangan mong gawing extreme lahat ng sitwasyon? Natawa ako. Isang tawa na puno ang pagkabigo. Ako, extreme. Inangat ko ang mukha ko. Sa tingin mo, Thomas, hindi ba ako nagtiis sa mahigit isang buwan na nakalipas? Nang kamitsing niya ang magamit na nagtiis ako. Nang nakawan ng laruan ang anak mo, nagtiis ako. Nang itula ang anak mo at masupsop, nagtiis ako. Nakatira ako sa sarili kong bahay pero parang ako pa ang nakikitira. At sa paningin mo, ako pa rin ang extreme. Kinagat niya ang labi niya at lumapit. Sarah, hirap na hirap ang ate ko ngayon. Hindi natin siya pwedeng palayasin ngayon. Tinitigan ko siya at binanggit ang bawat salita ng dahan-dahan. Hindi pwedeng palayasin o sadyang wala ka lang lakas ng loob na gawin ito. Namutla si Thomas. Nasapul ko ang pinakamahina niyang punto. Hindi naman talaga masamang tao si Thomas. Pero masyado siyang duwag para piliin kung ano ang tama. Duwag siyang pagsabihan ang sariling pamilya. Gusto niya maging mabuting tao siya sa lahat kahit ang kapalit ay ang wasakin, ang asawa at anak niya. Sa pilit na buses ay sinabi niya, ayokong masira ang pamilya natin. Pakiramdam ko na butas ang puso ko. Kung nasisira man ito, hindi ito dahil sa akin. Tumayo ako at naglakad patungong bintana. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Tatanungin kita ng isang beses lang. Sasamahan mo ba si Ate Michelle na humanap ng maupahan o hindi? Umiwas ang tingin si Thomas. Bigyan mo pa ako ang ilang araw. Ilang araw? Agad kong tanong. Tarantang sumagot si Thomas kahit pakalmahin lang natin ang pakiramdam ni ate. Tumango ako ng napakaliit. Sa isang maliit na galaw na yon, may isang bagay na tuluyang nabasa sa loob ko. Pakalmahin. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero ang taong nandito sa sitwasyong ito ay alam na ang papapakalma ay abutin ng isang linggo, isang buwan o baka habang buhay. Nang gabing iyon, hindi ako nagluto.
Nag-order ako ng pagkain para sa amin ni Mateo, at sa kwarto kami kumain. Sa labas, narinig ko ang sadyang inilakas na boses ni Ate Michelle, porket may pera ang dali-daling manghusga at mag-discriminate sa loob ng bahay. Hindi ako sumagot. Nakaupo si Mateo sa harap ko, humihigop ng lugaw gamit ang maliit niyang kutsara. Paminsan-minsan, nakatingin ang anak ko sa pinto na parabang may papasok na lang bigla at kukunin ang pagkain niya. Sa tuwing nakikita ko siyang ganyan, nasasakal ako sa lungkot. 5 taong gulang pa lang, pero kailangan na niyang maging alit kahit kumakain lang ng hapunan. Pakalipit ko ang lalagyan, narinig ko ang sigaw ni Ate Michelle sa labas. Kevin, Rina, halika kayo rito at makinig kayo kay Mama. Boses na puno ang inis at galit. Ilang sandali pa. Umabot ang boses sa siwang ng pinto. Tandaan niyo to. Bahay tong tito at tita niyo. Hindi natin to bahay. Ayaw nila sa atin dito kaya hindi natin kailangang mapakabait sa kanila. Kapag lumaki kayo, tandaan niyo kung sino ang naging mabuti sa inyo at kung sino ang masama. Nanginig ang kamay kong may hawak na plastic spoon. Na-freeze ako sa kinatatayuan ko. Hindi lang siya basta gustong tumira. Tinataniman pa niyang lason at galit ang utangam nga anak niya para gawing kontrabida ako sa kwento nila. Tahimik kong inon ang recorder sa cellphone. Hindi dahil gusto kong makinig, kundi dahil alam kong kapag hindi ko ito inilabas balang araw, baka baliktarin na naman niya ako. Nang lumalim ang gabi at nakatulo na si Mateo, inilabas ko ang passbook, titulo ng bahay, at gumawa ako ng bagong file sa cellphone ko na may pangalang emergency plan. Inilista ko lahat. Kung gaalis kaming bahay, saan kami titira, kung gaabot sa annulment at legal separation, ano ang makailangan kong gihanda? Anong maebidensya ang pinakamahalaga para makuha ko ang kastodingang anak ko? Habang nasusulat ako, lalong nanlamig ang nga kamay ko. Hindi ko lubos akalay na darating ang araw na mapaplano ako ng pagtakas mula sa kasal na pilit kong pinotektahan. At ang pinakamasakit, ang nagtulak sa akin dito ay mismong ang lalaking nangakong ipatatanggol kami. Maghahating gabi na nang pumasok si Tomas sa kwarto. Nang hihina ang boses niya, Sarah, sabi ni ate para daw kumalma ang lahat, uwi muna siya sa probinsya bukas ng ilang araw. Hindi ko na siya tinanong. Mukhang maling impormasyon dahil naririnig ko ang takbongang isip ni Ate Michelle. At tama ako, paggising ko kinabukasan, nakaupo pa rin si Ate Michelle sa sala, balang-balak umalis, kalmadong nagbabalak ng mansanas at nanonood ng K-drama. Doon ko na-realize, hindi lang pasensya ko ang sinusubok niya, sinusubukan rin niya ang pagiging duwa ng kapatid niya. At hanggang ngayon, si Ate Michelle ang nananalo. Kaya napatanto ko, kailangan ako na mismo ang gumawa ng susunod na hakbang. Panawagan sa mga manonod. Mga kakwento, kapag nasa tama ka, hindi ka dapat matakot lumaban. Tandaan niyo yan. Kung umaagri kayo, paki-comment naman ng Laban Sara sa comment section. Tuloy natin. Pagkakita ko kay Ate Michelle sa sala na parang walang nangyari, hindi na ako nagulat. Naging kalmado na ako. Ito na yung kalma kapag sobrang na-disappoint ka na. Yung tipong ubos na ang pag-asa mong magbabago pa ang mga tao sa paligid mo. Maagang umalis si Tomas papuntang trabaho. Bago siya lumabas, sumulyap siya sa akin, mukhang may gustong sabihin pero piniling manahimik. Hindi ko na siya tinanong kung bakit andito pa rin ang ate niya. Sawa na ako sa mga palusot niya. Pagkahatid ko kay Mateo sa kindergarten, nag-half day ako ulit. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong para maibalik ko ang buhay ko, hindi sapat na magalit lang, kailangan kong kumilos. Una kong pinuntahan ang bangko. Ako talaga ang humahawa ng joint account namin para sa panggastos sa bahay. Dati, dahil ayaw kong maging masadong istrikto kay Tomas, hinayaan ko siyang gumamit ng credit card na nakaling sa joint account namin para sa mga pamilya niya. Pero ngayong araw habang nakaupo ako sa harap ng tela, parang may nakapatong na bato sa dibdib ko. Pilit kong inayos ang limit ng card. Inayos ko po ang limit at inilipat ang malaking pondo sa personal kong account. Hindi ito para magiganti. Alam ko na kapag nasira ang samahan, ang pera ang unang ginagamit na kalasa. At hindi ko hahayaang magamit ang pera naming maasawa para pondohan ang patambay ng hipa ko. Paglabas ko mangko, umupo muna ako sa sasakyan. Ang init ng araw sa labas pero ang isip ko ay nasa kung paanong ang bawat bahay ay may mga nakatagong lamat na mismong manakatira lang ang nakakaalam. Pag-uwi ko bandang tanghali, saktong pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang boses ni Ate Michelle mula sa kusina, nagrereklamo. Bakit declined ang card nato? Bakit over limit? Pumasok ako at inilapat ang bag ko sa sofa. Lumingon siya sa akin, hawa ang cellphone niya. Sarah,
Ikaw ba nagpa-block ng cart ni Tomas? Tiningnan ko siya ng ilang segundo. In-adjust ko lang ang budget ng bahay. Kumunot ang no niya. Anong in-adjust? Hindi ako makapag-grocery ngayong umaga. Kalmado kong hinubad ang relo ko. Lahat ng kailangan sa bahay. Ako na ang bibili ng direkta. Kung may kailangan ka, kay Tomas ka humingi. Nanlaki ang mata ni Ate Michelle na hindi makapaniwala. Sinasabi mo ba na kailangan ko pa ng permiso mo bago bumili ng kahit ano? Humila ako ngang upuan at umupo. Sinasabi ko lang. Mula ngayon, sinuman ang gumamit ng pera ng bahay na ito ay dapat matutong alamin ang limitasyon niya. Sumabo sa galit ang mukha niya at ibinaksa ang cellphone sa mesa. Tinuturing mo na talaga akong ibang tao? Tiningnan ko siya ng diretso, sobrang kalmado ang isip ko. Hindi kayo ibang tao, pero hindi rin kayo ang may-ari ng bahay na ito. Namula ang mukha niya. Ang bastos mo talaga. Hindi ako sumagot. Saktong dumating ang kasambahay kasama si Mateo. Pagkakita ni Mateo sa tensyon ng matatanda, tumakbo agad siya at nagtago sa likod ng mabinti ko. Hinaplos ko ang ulo niya at sinabihang makpalit na damit sa kwarto. Mabilis siyang pumasok. Nang makita ko ang likod niya na parang gusto na lang takasan ang lugar na iyon, lalo akong nakumbinsi na tama ang desisyon ko. Kinahaponan, maagang umuwi si Tomas. Pagpasok niya, tinawag niya agad ako sa balkonahe. Galit ang boses niya. Bakit mo pinablock at nilimit ang cut ko nang hindi man lang napapaalam? Humalukit-kip ako at sumandal sa rehas. Kung napalam ako, sasabihin mo na naman na masyado akong exaggerated. Nabuntong hiningan ng malakas si Tomas. Alam mo ba kung gaano napahiya si ate sa supermarket? Natawa ako, napahiya, tinitigan ko siya. Sa tingin mo, sa loob ng 1 buwan at kalahati na ito, sino ang pinaka-napahiya sa sariling bahay niya? Tumahimik siya. Ipinagpatuloy ko. Hindi ko sinabing walang budget. Ang akin lang, pinigilan ko na ang panggagamit ng pera natin nang walang pakundangan. Pera natin, pati ba naman yun kuwentahin mo? Tanong niya ng may pay. Sobrang nakakalungkot. Sa pagkakataong ito, naisip niya ang salitang mag-asawa pero nung ako ang pinagpaparayan niya, napakalinaw ng pader sa pagitan namin ng kadugo niya. Nakakamali ka, sagot ko. Hindi ko hinihiwalay ang pera natin. Pinipigilan ko lang ang ibang tao na gamitin ang pera natin ng walang limitasyon. Nakakuyom ang panga ni Tomas, bumaba ang boses niya. Nakbago ka na. Tumango ako. Oh, hindi na ako tanga tulad ng dati. Nagulat siya sa diretsong sagot ko. Pero wala na akong lakas para maging mabait sa mga taong patuloy akong iniipit. Sa hapunan, hindi sumabay kumain si Ate Michelle. Naksara siya sa kwarto, pero sinasadya niyang ilawang bukas ng bahagya ang pinto para marinig ko ang pagdadrama niya sa telepono. Kesyo wala raw akong puso, minamaliit daw sila dahil may pera ako, tinatrato daw silang parang pulubi. Nakaupo ako sa kwarto ni Mateo, inaayos ang sirang Lego. Naririnig ang lahat ng iyon pero hindi na sumasakit ang puso ko. Palampas ka na sa limitasyon mo. Nagiging bato ka na lang talaga. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng text sa kaibigan kong si Mika, isang abogado. Isang tanong lang. Kung gusto ngang isang asawa na makuha ang buong custody ng anak niya, saan at anong nga dokumento ang dapat ihanda? Habang nakatingin kay Mateo na nagkukulay sa tabi ko, naramdaman kong naya ako. Masyadong mabait at inosente ang anak ko, alam kong hindi pa kami abot agad sa pag-alis kinabukasan. Pero ngayong araw, nagsimula na akong maglata ng mga blok para sa tulay ng aming pagtakas. Ang pinakanakakatakot sa babaeng handa ng umalis ay hindi ang pag-iyak niya, kundi ang sobrang lamig at nakakamatay niyang katahimikan bago siya lumisan. Kinabukasan ng umaga, nag-reply si Mika. Para makuha ang custody, kailangan mong patunayan na nakakasama sa bata ang present environment niya. Para sa bahay at pera, ihanda mo ang maresibo at titulo na nagpapatunay na exclusive property mo yun bago ka pa ikasal. Huwag kang mag-react out of panic, maghanda ka ng tahimik, ilang beses kong binasayon. Imbes na matakot, mas naging malinaw ang isip ko, parang nakakita ako ng daan palabas mula sa makapal na ulap. Nang gabing iyon, tinuturuan kong masulat si Mateo nang biglang kumatok si Ate Michelle sa kwarto namin. Bago pa ako makasagot, pumasok na siya. Ibang-iba ang hitsura niya kumpara nung nga nakaraang araw. Muktong-mukto ang mata, gulo-gulo ang buhok at may bitbit siyang sangkatuta na damit ng nga bata, parang isang taong aping-api. Sarah, pwede ba tayong mag-usap? Ibinaba ko ang lapis ni Mateo at sinabihan siyang makbasa muna sa labas ng kwarto. Palipat-lipat ang tingin ni Mateo sa aming dalawa
at tahimik na lumabas. Pagkasara ngang pinto, naupo agad si Ate Michelle sa gilid ng kama. Walang tigil ang pagtulo ng luha niya. Sorry talaga, Sarah. Nanatili akong nakatayo. Kung nung unang buwan to, baka lumambot pa yung puso ko. Pero ngayon, alam ko na ang luha ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsisisi. Ayoko rin namang manatili ng matagal dito, umiyak niyang sabi. Pero alam mo naman ang nangyari, hiniwalayan ako ng asawa ko. Mahirap makahanap ng malilipatan agad lalo na may dalawa akong anak. Wala talaga akong magawa. Hinayaan ko siyang maksalita ng maksalita. Sabi nga nila kapag ang tao ay daldal ng daldal doon lumalabas ang totoong motibo. Nang medyo kumalma siya, tiningnan niya ako. Sarah please, palakpasin mo na muna ako ngayon. Pag nakahanap na ako ng pera, alis na kami. Pangako, gaano katagaw? Kaumado kong gitanonggi. Nagalinlangan siya. Kahit sandali lang, halatang wala talaga siyang konkretong plano. Kakasi napapatulong pa ako sa kakilala ko. Tumango ako. Ibig sabihin, hindi niyo alam kung kailan. Nakagat niya ang labi niya at nangingini ang boses. Sarah, alam kong galit ka. Pero bilang kapobabay, wag mo namang sarhan ang puso mo sa kalagayan ko. Nakakaawa ang isang babaeng hiwalay sa asawa na may bitbit na 2 anak. Medyo bumigat ang dibdib ko. Babay rin ako, naiintindihan ko yung takot ng isang inang walang malinaw na pupuntahan. Pero mas nangingibabaw sa akin ang isa pang katotohanan. Hindi mo pwedeng gamiting dahilan ang sarili mong paghihirap para tapakan ang pamumuhay ng ibang tao. Tiningnan ko siya ng diretso. Ate, naiintindihan ko po na nahirapan kayo, pero kami rin po ng anak ko, nahirapan na. Nanlaki ang mata niya. Siguro hindi niya inaasahang sasabihin ko yun ng harapan. Ipinagpatuloy ko. Sa mahigit 1 buwan, naitanong niyo ba kung kamusta ang anak ko? Napansin niyo ba na takot siyang umuwi sa sarili niyang bahay? Nung inagaw nga anak niyo ang gamit niya, naisip niyo ba kung ano ang nararamdaman ko bilang nanay niya? Uminto sa pag-iyak si Ate Michelle. Pagkatapos ay nigrang segundo biglang nagibago ang gitono niya. So, ano ba talagang gusto mo? Tinitigan ko siya. Gusto ko pong umalis na kayo. Biglang tumayo si Ate Michelle. Kahit may luha pa sa pisngi niya, ang mata niya ay puno ng galit at naapakan na ego. Ang sama talaga ng ugali mo. Natawa ako ng mapala. Kapag hindi gumana ang papapaawa, maninisi na sila agad. Hindi ako masama, pinoprotektahan ko lang ang anak ko. Nanguya siya, sige lang, tingnan natin kapag ikaw naman ang napunta sa sitwasyon ko. Tingnan natin kung sino ang tutulong sa iyo. Kinilabutan ako. Kakaawa lang niya kanina, ngayon sumusumpa na siya. Saktong bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Tomas. Siguro narinig niya ang lahat. Tiningnan niya si Ate Michelle pagkatapos ay lumingon sa akin may tim ang aura. Ano na naman ang ginawa mo kay ate? Sobrang pagod na ako para mag-explain pa kung ano yung narinig mo iyon na yon. Umiyak na naman ng malakas si Ate Michelle. Tomas, sabi ko kay Sarah bigyan pa tayo ng oras. Pero gusto na talaga niya tayong palayasin ngayon din. Tumingin si Tomas sa akin at galit na sumigaw. Sarah, tama na nga. Tama na. Itinuro ko ang pinto. Tanungin mo nga muna siya kung anong nga sinabi niya sa akin kanina lang. Umiyak ulit si Ate Michelle ng mas malakas. Una, wala na kaming mapupuntahan. Wala na nang mamahal sa amin. Pabiktim ulit, paulit-ulit na lang. Humangos si Tomas at humarang sa harap ng ate niya na parabang pinoprotektahan niya ito laban sa akin. Nanlamig ang puso ko. Hindi na kailangan pang magtanong. Sa mata ng asawa ko, sa mga oras na ito, ang dapat niyang protektahan ay hindi ako, kundi ang ate niya. Tiningnan ko siya, nagulat ako sa sarili ko kung gaano ako kakamado. Kung nawa ka ng ganyan sa ate mo, ikaw ang sumama at mag-alaga sa kanya. Kumunot ang noo ni Tomas. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sagot ko ng dahan-dahan. Mula ngayon, ayoko nang pasanin ang pasanin mo. Bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Nakita ko si Mateo sa labas ng pinto, yakap ng mahigpit ang paboritong libro niya. Putlang-putla ang mukha sa takot. Binuhat ko ang anak ko at inihilig niya ang mukha niya sa balikat ko. Tinitigan ko si Tomas. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung pagkatapos ng 3 araw ay hindi alis ang ate mo, sa sarili kong paraan ko ito ayusin. Pagkatapos nun, pumasok kami ni Mateo sa kwarto at isinara ko ang pinto. Sa labas, narinig ko ang galit na patawa ni Tomas sa pangalan ko at ang mas malakas pang paiyak ni Ate Michelle na parabang ginawan ko siya ng pinakamalaking krimen sa mundo. Pero ngayon, hindi na ako lumingon. Panawagan sa mga manonot.
Grabe no maga kakwento. Kapag inazagad na talaga ang gizangina, lumalabas ang gitapang. Kung gusto niyo maga parte 2 na gaganitong gikwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Pakinggan natin ang matinding climax ng kwentong ito. Kinabukasan, parang may cold war sa bahay. Walang nagsisigawan pero hindi yun kapayapaan. Parang kalma bago ang bagyo. Alam naming lahat na may sasabog, pero hindi lang namin alam kung ano at kailan. Sa unang araw na ultimatum, halos hindi lumabas si Ate Michelle sa kwarto. Naririnig ko lang siyang may kausap sa phone, umiyak na pinalalayas daw siya, minsan naman ay sinisisi niya si Thomas dahil hindi siya kayang ipagtanggol. Wala na akong pakialam, tuloy ang routine ko. Walang nagbago, maliban sa fact na naisip ko na sa isip ko, hindi ko na obligasyong pasanin ang emosyong nagataw sa bahay na to. Si Thomas naman, lalong nanlamig sa akin. Hindi kami naawi pero hindi rin kami nausap. Uwi siya sa gabi at doon tatambay sa kwartong ni ate niya o kaya sa balkonahe. Naninigarilyo ng matagal. Amoy na amoy hanggang kwarto namin ang usok ng yosi niya, isang bagay na dati niyang iniwasan dahil alam niyang ayaw ko. Ngayon wala na siyang paki. Sa ikalawang gabi, pagkalabas ko sa kwarto ni Mateo, kumato si Thomas at kinausap ako sa sala. Walang halos ilaw kaya ang bigat ng paligid. Kailangan ba talaga umabot sa ganito? Tanong niya makalipas ang ilang minutong katahimikan. Umabot sa anong level ba ang gusto mong sabihin? Sagot ko. Nasalubong ang makamay niya. Napilitin si ate na umalis kahit wala pa siyang pupuntahan. Naiblock ang cart, ay record kami. Ginawa mong magulo ang pamilyang ito. Nakakalungkot, pero nakakainis din. Sa isip ng asawa ko, hanggang ngayon, ako pa rin ang nagumpisa ng gulo. Naisip mo ba kung bakit umabot ako sa ganito? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ilang beses akong nagparaya, ilang beses kitang pinakiusapan. Sa isip mo ba, kung tahimik lang akong nagtiis sa pang-abuso, ayos lang ang lahat? Kahit hindi ako sumisigaw, ang lamig ng boses ko ay napatuloy na lituhin siya. Gusto ko lang namang protektahan ang pamilya natin, sabi niya. Napayo ko. Anong pamilya ang pinoprotektahan mo? Tanong ko. Ang asawa at anak mo ba? O yung imahe mo bilang mabuting kapatid sa mata nila? Nagulat siya. Tama ako. Laging gusto ni Thomas maging good guy sa paningin ng lahat. Pero hindi pwede na palagi kang nasa gitna. Ang sakit mo naman maksalita, mahinang sabi niya. Masakit, mapay kong tawa. Sino ang mas nasaktan? Ang anak mo na araw-araw kailangang magtago sa likod ko kapag sumisigaw ang ate mo. O ako, na kailangan pang mag-record para lang may panlaban sa sarili kong bahay? Yung anak mong 5 years old na naksabi sa teacher niya na ayaw na niyang umuwi ng bahay? Masakit ba yun? Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang mata niya. Si Mateo. Sinabi niya yun. Tumango ako ng maliit. Oh, yun ang sinabing anak mo. Lupay-pay si Thomas. Nakayuko lang siya at matagal bago nakapagsalita. Bukas sasamahan ko na si ate mahanap ng maupahan. Tiningnan ko siya. Pero wala nang epekto sa akin. Nasabi mo na rin yan dati. Toto na to ngayon. Pilit niya. Pagpasok kong pinto, lumingon ako at may sinabi siya ng mahina. Kung alis ba si ate, pwede ba nating kalimutan lahat ng ito? Huli na ang lahat. Tiningnan ko siya at malungkot na sumagot. Ang pag-alis ng ate mo, pagtapos lang yun ng isang problema. Ang hindi ko alam, kung maayos pa ba ang kasal na to, 3 araw. Maga akong gumising at paglabas kong sala nakita ko agad ang 3 malita. Nakatayo si Ate Michelle sa tabi na sofa, muktong-mukto ang mata, habang ang mag-anak niya ay nakasiksik sa tabi niya. Si Thomas ay nasa pinto, parang pagod na pagod. Akala ko ba tapos na, pero bigla na lang bumaksa sa tuho si Ate Michelle ay lumuho sa harapan ko. Nangingini siya. Sarah, parang awa mo na. Kahit ilang araw na lang. Naging yelo ang buong bahay. Ang 2 bata, gulat na nakatingin sa nanay nila, si Thomas din, at ako. Nakatayo sa gitna ng sala. Nakaramdam ako na wala man lang ni katiting na awa na tumutubo sa dibdib ko. Kung may ibang taong nakakita nito, isipin nilang napakasama kong tao. Isang inang lumuluhod sa harap ko, tapos pinakmamasdan ko lang. Pero ako lang ang nakakaalam. Ang pagluhod niyang iyan ay may halong kalkulasyon para lalo akong konsensyahin at pasamain ang imahe ko. Sarah, please. Alis kami, promise. Hahanap talaga kami. Kalmado akong naksalita, ilang beses niyo na po ipinangako yan. Akmang lalapit si Thomas para itayo ang ate niya.
Ate, tumayo ka na, pero iwinaksi niya ang kamay ni Tomas at humagulgol sa akin. Ano pa ba gusto mong gawin ko? Gusto mo bang mamulubi kami? Kinuyom ko ang kamao ko. Sinasadya na naman niyang ipasa ang sisi sa akin. Lumapit ako kay Ate Michelle. Tumayo na po kayo. Umiling siya. Hindi ako tatayo hanggat di mo ako pinapatawad. Tiningnan ko siya sa mata. Ano po ba ang tinuturo niyo sa mga anak niyo ngayon? Natigilan siya. Itinuro ko ang dalawang bata sa gilid. Tinuturuan niyo ba sila na kapag umiyak sila ng malakas at lumuhot sa harapan ng tao, makukuha nila ang gusto nila? Nanlaki ang mata ni Ate Michelle. Sinasabihan niyo akong walang puso at masama ang ugali, patuloy ko, pero ang mismong naglalagay sa mga bata sa ganitong kahiyahiyang sitwasyon ay kayo? Galit na nagsalita si Tomas. Sarah, kailangan ba talagang sa harap pa nga bata? Hinarap ko si Tomas. Kailan ko dapat sabihin? Kapag natutunan na ng mga bata na kung sino ang mas malakas umiyak, siya ang panalo. Saktong lumabas si Mateo mula sa kwarto, bitbit ang teddy bear niya. Nang makita niya ang eksena, takot na takot siyang naktago sa likod ko, niyakap ko ang anak ko. Tinitigan ko si Tomas. Umalis na kayo. Maliit ang boses ko, pero punong-puno ang pagpapasya. Tumayo si Ate Michelle na parang tinapakan ang pride. Biglang naging matalim ang boses niya. Alis kami kung yan ang gusto ngang may mong budi. Pero makikita mo, babalik din sayo ang karma. Bago pa matapos ang tensyon, tumunog ang phone ko. Ang teacher ni Mateo. Sinagot ko. Mommy, nakalimutan ko lang pong i-update sa inyo. Nitong manakaraang araw po, palaging nagigising sa gulat si Mateo tuwing nap time. Minsan, umiyak pa at sumisigaw ng, "Wag niyo pang kunin ang gamit ko." Parang may sumaksa na kutsilyo sa puso ko. Ang anak ko, kahit nasa school, dala-dala ang takot at trauma mula sa sarili niyang bahay. Binaba ko ang phone at hinarap si Tomas. Kakaiba ang kalmadong naramdaman ko, isang kalmadong galing sa sobrang galit at sakit. Narinig mo yun? Ang anak mo, sumisigaw sa panaginip na wag kunin ang gamit niya. Ito ba ang maliit na bagay na gusto mong teasing ko? Namutla si Tomas. Kahit si Ate Michelle ay napatahimik, pumasok ako sa kwarto at inilabas ko ang inihanda kong bag. Laman ang madamit namin ni Mateo, pera, at ebidensya. Ako muna ang alis ngayon, sabi ko kay Tomas. Dadalhin ko si Mateo sa nanay ko. Habang wala ako, maisip ka ng mabuti kung sino ba talaga ang gusto mong protektahan. Hinawakan ko si Mateo at lumabas ang tsondo. Narinig ko pa ang pagtawa ni Tomas. Sara, sandali. Pero hindi na ako lumingon. Sawa na akong makinig sa huli niyang nga pagpapaliwanag. Pagdating namin sa Marikina, pinagbusan kami ng nanay ko. Pagkakita sa amin na may mga bagahe, alam na niya. Agad niyang ipinaso ang apo niya at binigyan kami ng sinalas. Naupo si Mateo, nakahinga ng maluwag, at niyakap ang teddy bear niya sa sofa. Tahimik na lumapit ang nanay ko. Sobra kayong natakot, no? Naya ako habang kinukwento ko lahat, pati yung tawag ng teacher. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang linya lang ang sinabi ng nanay ko. Tama lang na umalis ka diyan. Bandang 6:00 ng gabi, tumawag si Tomas. Nakarating na ba kayo kila mama? Oh, maikling sagot ko. Susunduin ko na kayo, sabi niya, nang hihina ang boses. Iniwan ko na si ate sa hotel. Hahanapan ko na siya ang apartment bukas. Tiningnan ko si Mateo na mahimbing na natutulog. Dati siguro matutuwa ako sa balitang yan, pero ngayon wala na, manhit na ako. Tomas, hindi dahil umalis na si ate mo, okay na ang lahat. Pinapalabas mo na naman na ako, ang problema kung hindi ako babalik. Sorry talaga, naiya siya sa phone. Hindi ko inakalang abot sa ganito. Napapagod na ang boses ko. Hindi mo inakala o sadyang ayaw mo lang isipin? Pinatay ko ang tawag at pinagmasdan ang anak ko. Kinagabihan, masarap na nagluto ang nanay ko ang adobong baboy. Nakadalawang kanin si Mateo, tuwang-tuwa sa tabi ang lola niya. Pero habang nahuhugas ng pinggan si mama, nakita ko siyang napahawa ng mahigpit sa lababo at namutla. Ma, anong nangyari? Pinilit niyang ngumiti. Nahilo lang ako, anak. Pinaupo ko siya agad. Kinabukasan sana ay ipapacheck up ko siya, pero hindi ko inaasahan ang matinding trahedyang parating na mismong babago ng lahat. Kinabukasan na paaga ang gising namin dahil ipapacheck ko si mama. Biglang tumawag si Tomas, boses na tarantang-taranta. Sarah, nasa labas ng bahay niyo ngayon si ate. Halos mag-freeze ako. Ano?
Tumawag siya kanina, gusto daw niyang mag-apologize ng personal bago mahanap ng bahay. Papunta na ako diyan, naipit lang ako sa traffic. Bago ko pa mababa ang cellphone, narinig ko ang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan namin. Nanlaki ang mata ang nanay ko, pilit akong huminga ng malalim at binuksan ko. Nakita ko si Ate Michelle, gulo-gulo ang buhok, mukhang aping-api. Pagkabukas ko, halos ipilit niya ang sarili niyang pumasok. Sarah, gusto ko lang humingi ng tawad. Hinarangan ko ang pinto. Umuwi na po kayo. Wala kaming panahon sa madrama niyo ngayon. Umiyak siya ng umiyak at pinadikit ang dalawang palad. Maawa ka naman, Sarah. Gusto ko lang sorry kay mama, please. Lumabas ang nanay ko galing sa loop, nanginginig sa galit. Hindi niya hahayaang guluhin ng babaeng ito ang buhay ng anak at apo niya. Umalis ka na. Ano pang ginagawa mo rito? Sumigaw si Ate Michelle, Tita, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo na po akong ipagtabuyan pa. Bigla siyang lumuhod sa mismong harap ng pinto namin at humagulgol ng napakalakas. Pilit niyang ginagawa ang esenang ito para makona kami sa konsensya, para lahat ng kapitbahay na nakatingin ay kaawaan siya. Nanginginig na nakturo ang nanay ko. Tumayo ka diyan. Ang lakas ng loob mong manggulo rito pagkatapos mong pahirapan ang anak ko at ang apo ko. Pipigilan ko sana si mama dahil alam kong may sakit siya, pero patuloy siyang nagsalita. Tinulungan kang anak ko dahil mabuti siyang tao. Pero ginamit mo yun para abusuhin sila? Anong klase kang? Biglang bumigat ang hawa ni mama sa balikat ko. Paglingon ko putlang-putla siya at nahihirapang huminga. Hawa niya ang dibdib niya. Ma, bumaksa ang baso sa loop ng bahay na sinundan ng isang malakas na iyak ni Mateo. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya. Halos mabaliw na ako kakasigaw. Nataranta rin si Ate Michelle at napahawak sa cellphone niya. Eksaktong dumating si Thomas, humangos palapit. Nakita niya si mama na nakahiga na sa braso ko. Mama, anong nangyari? Tiningnan ko ang asawa ko. Alos sumabog ang mata ko sa galit. Kung hindi pumunta ang ate mo rito, hindi atakihin ang nanay ko. Natulala si Thomas. Nanginginis si Ate Michelle na nagsalita, hindi ko naman sinasadya. Lumingon ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, nawala lahat ng respeto ko sa mundo. Manahimik ka . Sa ospital, magulong-magulo ang isip ko. Dinala si mama sa ECU, Intensive Care Unit, dahil sa severe heart failure, dulot ng matinding stress at emotional shock, nakatayo ako sa hallway. Nanginginig ang mga tuhod ko. Si Thomas ay nakatayo hindi kalayuan, takot na lumapit sa akin. Si Ate Michelle naman ay nakaupo sa sahig, humahagulgol. Pero ang iyak niya ngayon ay nakakapababigat lang lalo ng pakiramdam ko. Sabi ng doktor, matinding mental at emotional shock ang naging dahilan kung bakit na-collapse si mama. Nang makita ko si mama sa ICU, maraming nakakabit na tubo, namumutla, at sinabing, si Mateo, hindi ko na napigilan. Umiyak ako ng tahimik. Akala ko, kaya kong tiisin ang asawa kong duwa at ang hipag kong mapang-abuso para lang mapanatili ang kapayapaan, pero ang nanay ko pa ang nagbayad ng presyo. Paglabas ko, sinalubong ako ni Thomas, pulang-pula ang mga mata. Kamusta si mama? Tinitigan ko siya. Wala na. Huli na ang lahat. Thomas, Sarah please. Sorry. Kung naging matapang lang sana ako ng mas maaga. Mapay akong tumawa. Hindi. Humihingi ka nga sorry hindi dahil nakamali ka, kundi dahil nakita mo na ang naging resulta ng pagiging duwa mo. Akala mo, kung itutulak ko lang ang galit ko at kung amuin mo yung ate mo, magiging maayos lahat. Kasi duwa kang harapin ang sarili mong pamilya. At dahil sa kaduwagan mo, nandito ang nanay ko. Nanlaki ang nga mata ni Thomas at napahabang paatras. Umiak namang lumapit si Ate Michelle. Sarah, patawarin mo ako. Hindi ko akalaing abot sa ganito si mama. Tiningnan ko lang siya ng malamig. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi kang tawad sa nanay ko kung magising siya. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita sa kanya lahat ng ebidensya, pictures, voice records, statements ng teacher. Ayan. Tingnan mo ang ginawa mo. Ibinaling ko kay Thomas ang tingin. Kinausap ko na ang abogado ko. Ipinapahanda ko na ang papeles ng annulment at legal separation natin. Namutla si Thomas na parang namatayan. Sarah. Huwag naman ganyan. Huli na ang lahat. Thomas, sabi ko bago ko siya talikuran at pumasok ulit sa ECU. Huwag mo na akong tawagan ulit. Magkita na lang tayo sa korte para sa usaping child custody ni Mateo. Hindi na nakasagot pa si Thomas. Alam niya, ito na ang huling linya ng isang babaeng naubos na. Pagkalipas ng ilang araw, naging stable rin ang kondisyon ng nanay ko.
Habang nasa ospital, tinapos ng abogado kong si Mika ang lahat ng dokumento para sa paghihiwalay, pati na rin ang pagbawi sa condo unit dahil personal property ko yun mula pa bago kami kasal, na may buong ebidensya ang tulong ng magulang ko. Hindi na ito naging madugo. Walang nagsigawan. Nagpirmahan na lang kami ng papeles. Nagkasundo si Thomas na magbibigay ng child support. Habang sa akin mapupunta ang full custody ni Mateo, ang dating pinangarap kong bahay at masayang pamilya ay natapos lang sa ilang papel. Nung nag-ayos kaming gamit para tuluyan ng lumipat sa Marikina kasama ni Mama, hinawakan ni Mateo ang kamay ko. Mama, kailan lola, napo tayo titira. O anak, ngumiti ako at inayos ang kwelyo niya. Doon na muna tayo ha. Niyakap niya ng mahigpit ang teddy bear niya at nakangiting sinabi, gusto ko po dun, Mama. Tahimik po doon Naluha ako at niyakap ko siya. Mula ngayon, natutunan ko na ang matinding leksyon ng buhay. Hindi ka pwedeng maging masyadong mabait sa mga taong umaabuso sa'yo. Kapag tinapakan ang karapatan mo at ng mga anak mo, kailangan mong lumaban. Panghuling mensahe para sa mga manonood. Ang kwentong ito, bagamat hango sa iba't ibang karanasan ng buhay, ay nagtuturo sa atin ng napakahalagang nga aral. Ang pagtulong sa kamag-anak ay maganda, pero dapat pala ding may boundaries o limitasyon. Sa maasawa, ang pananahimik sa gitna ng pang-abuso ay isang uri na rin ng pagtataksil sa tiwala. Nararamdaman ng mga bata ang lahat ng nangyayari sa loob ng tahanan. Responsibilidad ng mga matatanda na bigyan sila ng ligtas at mapayapang kapaligiran. Ang pagiging mabuting asawa ay hindi nangangahulugang magiging sunod-sunuran ka na lang. Kapag hindi naligtas ang isang pamilya, ang pinakamatapang mong gawin ay ang bumitaw at protektahan ang iyong anak. Ang pahingi ng tawad ay mahalaga. Pero may mga pagkakamaling hinding-hindi na may babalik pang ang simpleng sorry. Sa anumang relasyon, ang tunay na pagmamahal ay palaging may kakambal na respeto at limitasyon. Mga kwento, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling ang videong ito. Sana ay may natutunan kayong mahalagang aral sa naging karanasan ni Sarah. Kung may kwento rin kayo na gusto ninyong ibahagi, ay comment lang sa ibaba at baka yan na ang susunod nating pag-usapan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel para sa marami pang totong kwento ngang buhay. Hanggang sa muli!